of the nation. Guys, no, sakyanan ko ng tagak. Nahulog sa dagat ang isang minivan sa Baybay City, Leyte. Ayon sa isang porter, nagulat sila nang mabilis na umatras ang sasakyan habang pababa ng barko. Ligtas naman ang driver. Sabi ng pamunuan ng Pantalan, aksidente ang nangyari. Sa Bangi naman nahulog ang isa ring minivan sa Villanueva, Misamis Oriental. Sa ulat ng MDRRMO, nawala ng preno at overloaded ang minivan. Isang nasawi sa 12 sakay na galing daw sa pakikilibing. Kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa gitna ng mainit na panahon. Sa Marikina, 3 magkakaanak ang patay matapos matrap sa kanilang bahay. Nasawi rin ng isang senior citizen sa Maynila. May report si Marizo Mali. Tanaw sa malayo ang makapal na usok mula sa nasusunog na residential area sa Toril District sa Davao City. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials at dikit-dikit ang mga bahay. Naabo ang nasa 100 bahay. Wala kayo nakuha ang gamit? Wala mga nagnasalba naman nandiyan sa Picos Balay. Wala mga importante, wala. Wala mga isama. 3 residente ang nagtamo ng minor burn injuries. Pansamantalang naninirahan ng mahigit 100 pamilya sa isang gym. Patuloy na inaalam ang sanhi ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Sa Marikina City, umabot lang ng first alarm ang sunog pero 8 bahay ang mabilis na tupok. 3 buhay rin ang nawala. Labis ang pagtangis ng ginang na ito nang isa-isang ilabas ang bangkay ng kanyang mister at mga anak. May sinaing daw doon. Ewan ko doon sa kapatid kong lalaki, nagluluto. Binalikan niya yung 2 anak niya. Binalikan niya yung anak niya 2 doon sa taas, hindi na nakababa. Yung 2 apo niya, 2 apo ko, tsaka yung tatay nun, tumalon doon sa kabilang, sa kabilang bubong. Tinatayang 8 bahay at 13 pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay Concepcion 1. Hindi pa alam ang pinagmula ng apoy, pero may payo ang mga bombero ngayong Fire Prevention Month. Sa ngayon po na mataas po ang ating heat index, pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na magdoble ingat kasi mainit po talaga, and ang ating mga saksakan, lalong-lalo na mga electric fan, kapag hindi po natin siya ginagamit, siguraduhin po natin siya na nakabunot, at ang mga ilaw natin ay siguraduhin na pag hindi ginagamit ay laging naka-switch off. Natupok din ang magkakatabing bahay na ito sa Tondo, Maynila. Nasawi ang 83 taong gulang na babae na bedridden na. Patuloy na iniimbestigahan ang pinagmulan ng apoy. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinalakay ang isang gusali sa Makati City kung saan meron umanong operasyon ng Pogo. Bumungad sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga computer at cellphone. May script din para sa investment at cryptocurrency scam. Walang nadatnan na Pogo worker pero sumuko ang isang Chinese na dating nagtrabaho sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Hinala ng PAOK, nag-leak ang operasyon dahil may impormasyon umanong 4:00 pa lang ay nag-uwian na ang mga empleyado. Huli kam ang pang-hold up sa isang convenience store sa Binyan, Laguna. Ang suspect nagpatulong na magpa-load ng e-wallet. Pero nang magbabayad na dapat, baril ang inilabas niya. 5 pera sa kaha at pinatuloy pa rin ng suspect ang pagpapadala ng pera sa e-wallet. Naaresto sa pinagtataguan niyang hotel ang suspect na na-videohan ding ng hold-up sa iba pang lugar sa Laguna. Na-recover ang gamit niyang baril. Sinusubukan pang kunan ng panig ang suspect. Naglabas ng hamon o challenge ang Diocese of Antipolo ngayong panahon ng Kwaresma. Kabilang dyan ang pagbawas sa paggamit ng cellphone at hindi pagchismis. Ang report mula kay Rafi Tima. Chismis is life baka mo? Pues, may hamon sa inyo ang Diocese ng Antipolo. Time out daw muna sa pagmamarites. Isa yan sa 31 Lenten Challenge nila. Hindi ko po kaya kasi Bakit? marites po ko. Aminado kayo doon. Opo. Chismis po everyday Pero, kaya naman po. Bawasan yun. Or wag muna mag-chismis yun. Kaya po, wag muna ngayon. Bukas na lang. Huwag din daw makinig at magkalat ng fake news. Yung kinaayawan niyang tao,
Kaya nyo daw bang ipagdasal? Para sa mga certified foodie, may mga challenge din para sa inyo. Tuwing Lunes, huwag daw munang mag-soft drinks. Iwasan muna ang ice cream, cakes o cookie tuwing Miyerkules. Huwag munang kumain ng karne tuwing Biyernes. At bawasan din daw ang pagmimerienda. Kayang-kaya. Ice cream lang pala, hindi man ako mahilig sa ice cream. Kayo po? Bawal po kasi, may sakit ako. Okay lang po, sacrifice naman one day lang. Hamon din ng simbahan, huwag gumamit ng cellphone o iPad pagkatapos ng oras ng trabaho para makapaglaan ng oras sa pamilya. Hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya mawala siya. Cellphone is life po. Gaano ka ba kadalas gumamit ng cellphone? Depende po pag may kachat. Paano yun? Isa-sacrifice mo muna yan, kaya ba? Opo, kaya ko naman po. Kung kachat mo, boyfriend mo, kaya ano? Okay lang po. Pag walang load, kaya po. Wala eh. Yun na po kasi yung nakasanayan. Mag-cellphone. Pagkagising cellphone, tuloy-tuloy na yun. Paliwanag ni Bishop Ruperto Santos ng Diocese of Antipolo, ang pagsunod sa mga hamong ito magiging daan para lalong mapalapit sa Panginoon. Tiyakin daw na araw-araw ay may nagagawang makabuluhan na biyaya para sa sarili at sa kapwa. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumaas ng 23% ang kaso ng rabies sa bansa mula 2023 hanggang 2024, base sa tala ng Health Department. Iyan ay layong labanan ng Quezon City. Kaya ang kanilang veterinary department nagbibigay ng libreng bakuna kontra rabies at iba pang serbisyo ngayong Rabies Awareness Month. May report si Emil Sumangit. Maaga pa lang marami ng fur parents ang nagtungo sa Quezon Memorial Circle kasama ang mga alaga nilang aso at pusa. Libre kasi para sa mga pets ng QC residents ang iba't ibang serbisyo, gaya ng microchipping o yung pagtatanim ng chip o locator sa mga alagang hayop. Ang microchipping po ay ang isang implant po na nagsiserve as a permanent ID po ng mga alaga natin. So kapag nawawala yung alaga at na may microchip, pwede nating matrace. Yan ang pinilakan ni Domer Esperas para sa 5 aso niyang sina Jaguar, Twinkle, Heart, Pepper at Ginger. Bukod sa efficient, tipid din. Aabutin daw kasi siya ng 15,000 kung sa labas ito ipapagawa. Iwas nakaw na din. So yun, meron kaming katunayan na sa amin nakapangalan kasi nakalagay doon yung pangalan namin, tirahan, number. Libre rin ang pagkakapon. Ayon sa Quezon City Veterinary Department, 60% ang itinaas ng bilang ng mga pusa sa nakalipas na 5 taon. Kailangan po natin i-control po ang overpopulation para po taon-taon masustain natin yung kakayanan natin na mabakunahan ang bawat aso. Dinagsa rin ang libreng pagtuturok ng anti-rabies. Sana po by 2030, magawa natin ng paraan na dapat wala na pong mamamatay na tao dahil sa kagat ng aso na may rabies. Pinaalalahanan din nila ang mga pet owner ukol sa pagpapakalaga at tamang pagtrato sa mga alagang hayop. 30% kasi po ng mga pet owners natin, base sa survey na ginawa natin, na ang tingin nila sa aso nila, bantay lang. So hindi nila binibigyan ng panghahalaga. So yun yung gusto nating baguhin. Ginagather natin yung pet owners para po tumaas ang pagtingin nila sa alaga nila. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lalaking nagbipintura sa Labangan, Zamboanga del Sur, patay ng masandal sa live wire. Labi ng 2 pilotong nasawi sa pagbagsak ng FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force sa Bukidnon na ibaba na mula sa crash site. Isa sa kanila, ikakasal na dapat sa March 15. DOE nagpaalalang maging wais sa paggamit ng kuryente kasunod ng yellow alert sa Luzon Grid kahapon. Naitala rin kahapon ang pinakamataas na demand ng kuryente ngayong taon na umabot sa halos 11,900 megawatts. Sa forecast ng DOE, sa buwan ng Mayo, magiging pinakamataas ang demand kasagsagan ng tag-init at panahon ng eleksyon. Resignation ni Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy tinanggap na ni Pangulong Marcos. Wala pang impormasyon sa dahilan ng kanyang pagbibitiw. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kanya-kanyang latag ng plataforma ang mga senatorial candidates habang patuloy na nangangampanya.
May report si Darlene Kai. Nagpaalala si Senator Bongo sa motorcade sa Pasay na unahin ang kalusugan sa gitna ng init ng panahon. Kasama niya si Willie Revillame na namahagi ng jacket at t-shirt sa mga naroon. Sa Iriga, Camarines Sur, kinilalang honorary chieftain ng katutubong AGTA si Senator Lito Lapid. Si Amira Lidasan nagprotesta sa DOJ para ipanawagan ang pagpapalaya ng political prisoners. Si Senator Amy Marcos nagpahayag ng suporta sa mga magsasaka sa pagtitipon sa Quezon. Sa Maynila, kinilala ni Lisa Masa ang ambag ng kababaihan sa pagbabago ng lipunan. Si Representative Arlene Brosas idiniin ang pagpapalakas sa boses ng kababaihan. Sa Davao de Oro, inihayag ni Manny Pacquiao ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa pag-unlad. Sa Cavite, kinilala ni Ariel Querubin ang anyay kabayanihan ng security guards. Sa Antique, binigyang diin ni Danilo Ramos ang pagpapalakas ng local rice industry. Pinahalagahan naman ni Ronel Arambulo ang mga mangingisda sa Panay Island. Si Congresswoman Franz Castro binigyang diin ang kahalagahan ng kabataan ngayong eleksyon. Presyo ng bilihin ang tinalakay ni Senator Francis Tolentino sa mga tindera sa palengke ng Caloocan. Umento sa sahod at sapat na benepisyo ng barangay health workers ang ipinaglaban ni Aline Andamo sa Iloilo. Nag-motorcade rally si Senator Ramon Bong Revilla sa ilang bahagi sa Quezon. Sa Ortigas, nakiisa si Teddy Casino sa protesta para tutulan ng NLEX toll hike. Si Modi Floranda sinabing pasakit sa mga driver at commuter ang NLEX toll hike. Isinulong ni Senadora Pia Cayetano ang pagpapaunlad ng Cavite State University bilang Smart Campus. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pampaganda at pampalakas, yan ang patatas. Ang maraming nutrients nito tinalakay ng isang grupo ng mga potato farmer. At ito ang Fit Track Report ni Von Aquino. Sahog sa afritada, curry o kahit gawin pang salad. Yan ang patatas na hindi basta-basta sa nutrients nitong taglay. Mayroon itong vitamin C na nagpapalakas ng immune system at nakakatulong sa produksyon ng collagen sa katawan. So you don't actually need thousands of milligrams of vitamin C per day. Usually it's around 60 to 70 milligrams per day. And potatoes already meet around 30% of that. Hindi lang daw basta carbs mayroon ng patatas, kundi complex carbohydrates na mas matagal ma-absorb at i-break ng katawan. So when we're talking about carbohydrates for a diet of, let's say, somebody who has to manage blood sugar levels, or maybe for somebody who wants more sustained energy, we usually look for more complex carbohydrates. And potatoes are a great source of that. Mayroon din itong potassium, iron, protein, vitamin B6, fiber at resistant starch. Resistant starch is a type of starch or a type of carb that we can't digest. And because of this, it acts similar to fiber and helps us with blood sugar management and satiety. Mas mainam daw na lutuin ito ng baked o steamed kaysa sa deep fried. Ang lahat ng ito tinalakay sa awareness campaign ng Potatoes USA, isang organisasyon na binuo ng mga magsasaka ng patatas upang bigyang kaalaman ng mga tao sa mga tinataglay na nutrisyon ng patatas. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. I still, to this day, am at a loss. Sa interview with GMA Integrated News, inamin ni Nick Carter ng 90s boy band ng Backstreet Boys na nagdadalamhati pa rin siya sa pagpanaw ng nakababatang kapatid na si Aaron Carter. But life goes on, and part of moving forward ang muling pagbisita niya sa bansa sa March 30 para mag-concert at para na rin mag-unwind. The Philippines has been one of the places that I've said like, oh my God, like I want to spend more time and go visit more places and do more things because they're so incredible, the people. Rian Ramos looking forward sa kanyang first kontrabida role sa Encantadia Chronicles Sangre. Mitena, she is an ice queen. Expect the unexpected. Kasi iibahin namin ang atake dito. Ibang klaseng dark character, napakalalim. Lilet Matias, attorney at law star Joe Berry, tampok sa March issue ng Vogue Philippines. Dahil ng Twice, umani ng papuri sa kanyang stunning bridal look para sa isang remake film.
Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa South Korea, dumadaan ang sasakyang yan nang biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nawasak ang ilang bahay, simbahan at sasakyan. Di bababa sa 15 ang nasugatan. Ayon sa Air Force ng South Korea, 8 bomba ang aksidenteng naibagsak ng 2 nilang jet na kasama sa live fire exercises. Nagkamali raw kasi ng coordinates ang kanilang piloto. Humingi sila ng tawad at umaasa raw sila sa agarang paggaling ng mga nasaktan. Nanawagan naman ang mga residente na itigil na ang military exercises. Pati babae, habulin na rin ng chicks. Literal na mga manok na yan ang tumabi sa isang babae. Nangyari yan noong bumisita si Lay Teodosio sa Tanay Rizal. Habang nakichill sa isang cafe, pinuntahan siya ng mga manok. Nag-iisa noon si Lay kaya biro niya, parang naawa sa kanya ang mga manok. Hindi naman daw siya naistorbo dahil behave lang sa upuan ang mga ito. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.